pagpapatuloy po ng ating pong programa. Ayan, we will have our special numbers. Before our LY Pro po na special number, I would like to call our solo. Ayan, si Mr. Sagli po ang magbibigay sa atin ng solo. Habang nabibigay po ng special number si Ira, mag-prepare na po yung LY Pro. This hometown to enter this arena to raise his hand in victory for me. And in the crowd crucified the king who wore their crown, as they gladly watched the champion going down. But I will never count him out, for I'm a witness of the day he rose to claim the title, champion of love. He is higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, and he reigns from above. He is higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, and he reigns from above. Undefeated champion, the all-time undisputed, undefeated champion, the all-time undisputed, undefeated champion of love.
Hay! Salamat! Sa wakas, tapos na din ang February. Grabe, toxic. Dahil yan sa preparation para sa medical and dental mission sa One Arena, sinundan pa ng Kainta Foundation Celebration sa CAD. Grabe, pagod, puyat, nagkasakit, napaos, lahat na. Pero okay lang yun. Dahil marami naman tumanggap sa Panginoon at naligtas. Diba? Victorious talaga yung Kainta Foundation Month. No? Pero ngayon, ito mas maganda. Dahil tapos na lahat, meron na akong panahon para magpahinga. Yun. LJ! LJ! Nandiyan ka ba? Knock, knock, knock. Bihira naman, LJ! LJ! Oy! Oh! Kevin, ikaw pala yan. Parang matutulog ka na. okay. Halika na! Oh. Alis na tayo! Bakit? Nagpatawag Anong ng meeting si Pastor para dun sa visitation and follow-up works natin. Ano? Tara na! Dali mo, maliit na tayo. Sige na nga, pwede magpapalit lang muna ako ng damit. Okay lang nga, kahit ka naligo, hindi mahalata. Tara na, okay na yan. Tara. Okay po, pwesto na po tayo. Ayan, bilisan niyo po. Ayan. Maraming salamat LY Pro sa pagpunta niyo po ngayong gabi. At alam ko na kahit pagod na pagod kayo, tayo sa trabaho ay pumunta kayo sa meeting na ipinatawag po natin. Ay, buti naman alam mo. Alam nyo ngayon, ngayong meeting na to, pag-uusapan natin yung tungkol sa ating bagong proyekto, yung strategy na ibinigay po ng ating Panginoon sa pagkatapos ng Foundation Day through our pastor. Yun yung ating D12 or yung Discipleship of 12. Ano? Bagong programa na naman? Hay nako, hindi talaga nauubusan ng ipapagawa si Pasto. Ang goal natin sa nating mga tribes sa Disciple 12 ay yung magkaroon tayo ng solid 12 new members. At by next year, we expect, and by God's grace, ay magkakaroon tayo ng bagong 36 members, solid members na makakatuwang natin sa paglilingkod. Ano? 12? Ang dami naman. Isa nga lang, garap na dali na umattend sa church. 12 pa kaya? May suggestion ako dyan. Yes, Baka Beth. pwedeng by partner mag-follow up para lahat tayo matutong mag-disciple. Pwede kung dalawa or by tatluhan. Pwede yan. Ay, magandang suggestion yan, Ate Beth. Maganda siguro kung i-identify natin sila para career to career, YP to YP, at adult to adult. Okay. Sa tingin ko okay yan, Tin. Pero okay din kung mix yung group para kung wala yung bibisitahin natin, tapos nandun yung nanay o kaya yung kapatid, tapos may kasama tayong adult o kaya YP, pwede pa rin makausap. Ganda yan, Lenny B. Kids. Pwede yung sinabi ni Lenny. Pero mas maganda siguro kung kunin din natin yung schedule ng bawat isa para alam natin kung kailan tayo available mag-visit. Tapos, if ever yung mga groupmates natin hindi available, pwede tayo makasama sa iba. Diba? Okay. Yung. Okay yun. Okay yun. Para tuloy-tuloy yung discipleship natin kahit hindi complete yung group. Ang mahalaga, matutukan natin ng mga bagong kaluluwa at ma-disciple natin sila ng tama sa pag-attend ng mga services at sa quiet time nila. At yung iba, yung mga kailangan pa nilang mga malaman na ibang bagay. Ha? Ang dami namang naisip. Tignan nga natin kung mangyari yan. Salawat Elbel Pro sa magandang suggestion at na-take note ko yan lahat para may suggest natin sa kanya-kanyang tribes at magkaroon tayo ng part sa ating follow-up. Oo nga pala, Live Pro. Yes, Bri. Yan. Oo nga pala, Live Pro. Gusto ko rin paalala yung upcoming event natin this coming Tuesday, March 17, yung Lord's Supper natin. Na let's do our best na makauwi na maaga from work kasi ako maaga uwi ko dahil umaga na. Para maka-attend tayo, okay? Naku, Lord Supper nga pala. Paano naman ako makapag-OT niyan? Siyempre guys, dapat paghandaan din natin, hindi lang yung pagpunta sa service.
dapat paghandaan din natin yung pag-partake natin ng Lord's Supper. Dapat handa ang ating puso at tama ang ating relationship sa Panginoon sa kapatiran. Ano? Ganon? Ibig sabihin, kailangan ko pa makipagbati kay Toot. Ay, ang hirap namang gawin yan. Uy, guys, huwag Yes, din Rose. natin kalimutan yung anniversary ng Lighthouse, pati yung sa sacrificial giving sa March 22. Pero oo naman, nasa gazette nga yan eh, may countdown pa nga tayo dyan para ma-remind yung lahat, para hindi natin makalimutan. Akala nyo yun, ilang weeks na lang, wala, week lang pala, 1 week na lang. Tama. Yun nga din yung team ng Cream, kaya yung AVPs, yun din yung team. So, napaka-special talaga ng event na to and we encourage everyone to participate. What? Next week na agad? Ay, ano ba yan? Ang dami namang giving. Tama. Dapat maging example tayo bilang mga career people sa pagbibigay at maging channel of blessing tayo sa lahat ng endeavors ng ating church. I agree. Dapat maging reminded tayong lahat na ang pagbibigay na ito ay para sa Lighthouse Kainta. Oo nga, para sa pagpapaganda ng pinagkatiwala sa ating lote at sa mga pagdi-disciple sa mga bagong kaluluwa. Channel of blessing para sa gawain. Oo nga guys, tsaka dapat natin yung maalala na sa lahat ng mga gagawin natin, dapat may fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Tama. Dapat Una na ako. Kailangan ko lang mag-isa eh. May pupuntahan lang ako. LJ, Oh. matanong ko lang, parang napansin ko nalungkot ka sa mga napagmitingan natin. May Pansin mo problema ba? ba? Hindi. Siguro kailangan ko lang mag-isa. So, text nyo na lang ako kung may meeting pa tayo next time, ha? Okay. Sige, Jay. Okay lang ba Ingat. yun? Ingat, Jay. Ingat. Kaya mo yan. Okay. Bye-bye. Makapag-devotion nga saglit. Matthew chapter 9, verses 37 to 38. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers in his harvest. Acts 14, verse 22. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Galatians 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. 2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God, but the greatest of these is charity. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Panginoon, lumalapit po ako sa inyo at humihingi ng tawad. Inaamin ko po na mali ang aking puso at pag-iisip. Akala ko po kapag natapos ng isang malaking event ay doon na din natatapos ang lahat ng trabaho. Nagkamali po ako sa pag-akala na tapos na ang part ko at pwede nang magpahinga. Hindi po pala. Nagsisimula pa lang ang tunay na tawag ninyo sa akin, sa amin bilang isang lighthouse dito sa Kainta. At yun po ang tawag para i-follow up ang mga kaluluwang tumanggap upang hindi masayang ang harvest namin noong Foundation Day. Tawag para patuloy maging maayos ang relasyon namin sa inyo at sa lahat ng kapatiran.
at tawag para magkaloob sa inyo ng aming kayamanan ng bukal sa puso at may pagmamahal sa inyo. Dahil una mo po kaming minahal, para maging pagpapala kami dito sa Lighthouse. Salamat sa inyong salita na nag-ayos at naglinis ng aking puso at isip. Salamat din po sa aking mga kapatid na Lifepro na naging encouragement po sa akin kanina sa aming meeting. Tulungan mo nga po kaming lahat na maglingkod sa inyo ng doble kayod sa lahat ng panahon at anumang kahusayan na inyong pinagkaloob ay aming magamit para sa inyong ikalulugod. Amen. Amen. Amen ba? Praise God for that. At magandang mensahe yan, mga kapatid, sa atin palang paglilingkod. Walang humpay yan. Walang humpay na patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon dahil ang gawain ng Panginoon ay it's not subject to the season of man. Thank you, Lifepro, sa inyong magandang mensahe ng presentation. Parang maraming lamok, no? Nilamok tayo. Siguro kanina, mga alas 5, bukas yung pinto, no? Bukas. Marami talagang lamok ngayon sa labas. Kahit saan ka pumunta, maraming lamok. Kaya, pagdating ng mga 5 o'clock in the afternoon, dapat sarado yung inyong mga bahay. Magtiis muna sa init. Ito, sarado yan para yung mga lamok ay huwag pumasok. May mga bukas na bintana kanina o pintuan siguro. Okay? So, thank you, Lifepro, for that. Are you blessed? Amen? Praise God. Are you educated by the presentation? Oh, maganda yung presentation nila. Let us all stand. Tayo po'y tumayong lahat. To the work, to the work. The work of the Lord given to us by our Master. Ready? Sing with me. Ready? To the work, to the work. We are servants of God. Let us follow the path that our Master has trod. With the balm of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch and pray, and labor till the Master comes. To the work, let the hungry be fed. To the fountain of life, let the weary be led. In the cross and its banner, our glory shall be. While we herald the tidings, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on.
Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Alam nyo, yung mga awit na ganyan ay parang wala na ngayon. Lahat ng awit ng mga kinakanta sa mga churches ngayon ay parang puro paawa sa sarili. But this song is a song to encourage us to labor more for the Lord. I'd like our choir to please prepare as we sing the third verse. Choir, come on, ready? To the work, in the strength of the Lord, and the robe and a crown shall a labor reward, when the home of the faith our dwelling shall be, and we shout with a ransom, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Alam nyo, ang ganda ng third verse, no? There is no labor, there is no work for the Lord that will never be rewarded. It will always be rewarded. Amen? At mga kapatid, kahit saan yan, yan man ay kahit prinsipyo yan dito sa mundo, when you work and when you do, when you labor for others, you'll be rewarded. And our God is not unrighteous. Amen? Na hindi tayo rewarded sa ating mga pagpapagal. Let's sing the third verse, the last verse again. And let's sing as loud as we can, as clear as we can from the bottom of our hearts. Come on, ready? Sing! To the work, in the strength of the Lord, and a robe and a crown shall labor reward, when the home of the faith all our dwelling shall be, and we shout with a ransom, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Tawagin natin ang ating choir to sing a very beautiful song about the love of God. And the love of God being spoken to us in this song is none other than the Lord Jesus Christ. Wondrous love.
Who shall separate us from the love of God? The Bible says, nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. As long as the Lord Jesus Christ lives, we are one with the love of God. Amen? Yes. Tayo tumayong lahat. We'll go to the preaching of God's Word and we'll move on and continue on with what we have started this morning. The work of the Lord. The work of the Lord. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. The reason of the work of the Lord is the Lord Himself. The very reason of our labor is the Lord Himself. Walang ibang reason of our labor. Gracious Heavenly Father, we come to you, and once again we pray for your blessing upon your word. Help us, Lord, to please you in always, Lord, in every day of our lives, so that we may see and realize all the promises that you have bestowed upon your children. Father, we pray that even as a church, help us, Lord, to give our not just the best, but what your word requires of us. And we pray, Father, that your name be magnified in our midst. And help us, Lord, tonight to look upon your words and understand them. Father, I pray for your church. I pray for your people, that we may learn and we may understand. All this we pray in Jesus' most precious name. Amen. Please be seated. Maraming salamat. Sa dinami-dami mga kapatid ng preachings natin tungkol sa Ecclesia, tungkol sa ministries, tungkol sa relasyon natin bilang magkakapatid sa Panginoon. My prayer is that we slowly understand and digest everything ng bagay na itinuturo sa atin, upang ito ay magkaroon ng epekto hindi lamang sa ating church, pero kahit sa mga personal na buhay natin. Alam niyo mga kapatid, gawin nating training ground ang ating church. Huwag nating ihiwalay ang gawain ng Panginoon sa ating mga pagkilos, sa ating trabaho at sa ating pamilya. Na kung ano ang mga prinsipyo na natututunan natin sa ating church, any excellence that we could find in the work of the Lord ay pwede nating ma-apply sa ating gawain sa labas. Katulad lamang ito mga kapatid, we are taught by the Word of God to be steadfast, to be unmovable, to always abound. Meron bang maling prinsipyo dyan? Meron bang bagay na hindi tama sa lahat ng prinsipyo na nakita? Gawin mo yan sa pamilya mo. Pag ginawa mo yan sa pamilya mo, I'm sure, ang pamilya natin ay hindi magiging, hindi magiging miserable o disastrous. Gawin mo yan sa trabaho. Ganon din mga kapatid. Maging steadfast, maging unmovable, maging abounding ka sa ginagawa mo, maging masipag. Okay? At higit sa lahat, gawin natin ito bilang isang church. Sabi ko nga kanina, mas maraming instruction ang salita ng Diyos patungkol sa church kaysa sa ating mga personal na buhay. Merong mga instruction para sa
para sa pagpapamilya, may mga instruction para sa trabaho. Pero alam niyo mga kapatid, mas nakakarami ang instruction para sa atin bilang isang church. Bakit? Sapagkat concern ang Panginoon higit sa lahat sa eklesiya na kanyang kinakain. At kung titingnan natin ang salita ng Diyos, kanina nag-explain ako sa mga yoke fellow. Wala, in-explain kung anong ibig sabihin ng yoke fellow. Ang yoke fellow ay hindi lang burden bearer. Sabi ko, we are not only burden bearers here. We are fellow burden bearers. Amen? Iba lang yung burden bearer ka na mag-isa kang bumubuhat. Iba naman yung ikaw ay kasamang bumubuhat sa gawain ng Panginoon. Okay? And as we look at the verse, it is very distinctly Baptist. It is very distinctly Lighthouse. This is what we want to do. Actually, favorite verse ni Tatay yan. At maraming beses nang in-expound ni Tatay Abante. Pero mga kapatid, maging identity ng Lighthouse, maging identity ng Lighthouse ang paglago at pag-abound natin sa gawain ng Panginoon. Maging identity ng Lighthouse. May picture ba sa taas? Maging identity ng Lighthouse na tayo ay hindi mamumove. Okay? At makita natin na mga mananampalataya ay maging faithful. Alam mo ang challenge sa isang gawain ng Panginoon? I can speak freely now dahil nandito kayo, mananampalataya. Alam mo ang challenge? Ay yung makita mo ng isang mananampalataya ay consistent na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Hindi lang nandyan. Pakilakasan nga ito, please. Hindi lang nandyan, hindi lang nandyan throughout the years. But consistently serving the Lord, consistently laboring for the Lord. And I have seen that in the churches like that of Santa Ana, in the churches like that of Tatalon. Ang mga tao, mga kapatid, dumadagdag. Lumalago ang gawain. Dumadagdag, lumalago, at nagiging matibay ang marami. Hindi yung nadadagdag, umaalis. Usually, ganyan ang church. May nadadagdag, may umaalis. Nadadagdag, umaalis. Pero mga kapatid, magsawa na tayo sa ganun. Are you with me? Magsawa na tayo as a church. Let us situate, mga kapatid, na ang ating church ay lumalago in all matters, in all areas of our Christian lives, that our people would remain and be steadfast, be unmovable, at habang tayo ay nadadaligan, hindi lang napapalitan ang ating mga tao. Pero sino ang gagawa niyan? Tayo rin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Okay? So, anong sinasabi ng salita ng Diyos? Na ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat identified sa gawain ng Panginoon, to the work of the Lord. I cannot imagine Christianity without the work of the Lord. I cannot imagine Christianity without the church. I cannot imagine Christianity without serving the Lord. Can you? Can you? Hindi. Ang hindi nga mga mananampalataya, meron silang paglilingkod kahit mali ang kanilang relihiyon. Kahit mali, mga kapatid, ang kanilang ginagawa, meron silang paglilingkod. Ano pa kaya kung ikaw ay fully persuaded that what? That what we are doing here is the Lord's work. Ang gusto ko makita natin, mga kapatid, ay ito, na kung gaano ka-distinct ang gawain ng Panginoon. Very distinct from any other institution. Very distinct from any other works so-called of the Lord. We speak of creation, we speak of the universe, we speak of many beautiful things that the Lord has wrought. But the work of the Lord that we have tonight ay kakaiba. Ano yung mga sinabi natin kanina? Okay. Tingnan natin ang distinctiveness. Let us just run down to this. Kanina nagtalo-talo pa doon sa game ng ng adult kung ano daw yung the first promise in the Word of God sa preaching kanina. Okay? Let's run it down. Number 1,
First, it is the work that leads souls to Christ in salvation as a result of what Christ has done on Calvary's cross. Ano ba bang mas mahalaga din? Kanina tinatanong ko yung mga adult, meron pa bang greater purpose than the purpose of the New Testament church? Meron pa bang mas hahalaga at mas tatayog pa sa layunin ng New Testament church? Kahit tayo bilang mga magulang, sabi ko nga mapag-aral natin ang mga anak natin sa mga malalaking universidad, mapagtapos natin sila. But listen, ang madala natin sila sa Panginoon, ang pinakadakilang bagay na pwedeng mangyari sa buhay ng mga tao. Amen? Sa buhay ng ating mga anak. Why? Because there is no greater purpose than what the New Testament has. Pangalawa, it is the work that leads people to be obedient in the Word of God. Diba? Wala nang ibang institution pa na magtuturo sa atin na maging obedient tayo. Wala nang ibang institution pa na dapat ipanifest na tayo ay maging ay magpakita ng submission sa salita ng Diyos kung hindi ang New Testament Church. Pangatlo, it is the work that is described to be that which Christ has given His life for. It is the work that is described that Christ has given His life for. Wala nang ibang institution pa. Institution na pwede nating sabihin na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay kung hindi ang New Testament Church. Ang kapatid, sa mga grounds na ito, sa mga bagay na ito, gaano kaya kahalaga sa atin ang New Testament Church? Gaano kahalaga sa atin ang work of the Lord? Everything will come to pass. Heaven and earth, the Bible says, shall pass away. But my word shall not pass away. But look, the New Testament Church, ang eklesiya na itinatag ng Panginoon, until eternity, ay nandyan yan. Because the Lord bought it with His precious blood. Next, as the Lord has promised, His unceasing presence, as He said, I am with you always, even unto the end of the world. Unceasing presence. Parati niya tayong sinasamahan, parati niya tayong sinusustain. Mga kapatid, yan ang relationship ng ating Panginoon sa church. That's why the Lord Jesus Christ is the husband of the church. Why? Because the husbands ought to be faithful to their wives. Amen? Amen? Tama ba? Oo. The husbands ought to be faithful to their wives. Ano ang basehan natin dyan? Ipinakita po yan ng ating Panginoon. Kung paano siya naging faithful sa kanyang church. Kung paano niya sinustain ang kanyang church. Next, it is the work to which He gave apostles and prophets and pastors and teachers. Ano itong mga ito? Ito mga kapatid, ang mga tagaturo ng salita ng Diyos. Pero hindi lang po yun. Pag naintindihan natin ang ministry ng mga apostles and prophets during the time ng mga ng first century or biblical churches, we can have the sure word of God. We can have the sure word of prophecy. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng mga apostles, sabi ng Biblia, itinuro ng banal na spirito sa mga apostoles ang lahat ng katuruan na kailangan ng isang church. Itinuro ng hindi lang itinuro pinaalala, and you shall remember all things whatsoever I have commanded you, sabi ng Panginoon. Big sabihin, lahat ng katuruan,
lahat ng dapat matutunan, lahat ng mga bagay na kailangan ng isang church na kanyang matututunan sa kanyang pagkatatag, sa kanyang paglago, ay itinuro ng Banal na Espiritu sa mga apostoles at mga propeta. At ang mga propetang yan at mga apostoles yan ay inilagay sa church. Hindi yan inilagay sa school, hindi yan inilagay sa family, hindi yan inilagay sa isang bansa. But listen, yang mga yan ay inilagay sa eklesiya. Kaya ang batayan ng New Testament Church ay ang mga doktrina ng mga apostles. Saan ka makakita ng institusyon na ganyan? Na isinuplay ng Panginoon ang kanyang pangangailangan para siya ay maging ganap. Next, it is the work that leads to perfecting of the saints for the work of the ministry, for the edification of the body of Christ. Ito raw po ay gawain na nagbibigay daan para tayo ay maging ganap. Maging ganap na katulad ni Kristo. Kapag itinuro po ang salita ng Diyos, ang ginagawa sa atin ay tayo ay minomold para maging kawangis ng ating Panginoon. Mga kapatid, pwede ang ibang institusyon, pwede kang turuan na maging ganap na nurse. Ang ibang institusyon, pwede kang turuan para maging ganap kang inhenyero. Para maging ganap kang sundalo. Para maging ganap kang teacher. Para maging ganap kang kung ano man ang gusto mong sa buhay. Pero ibahin mo ang church. Amen. Ibang gawain ng Panginoon. Tinuturuan tayo para tayo ay maging ganap na katulad ng ating Panginoong Jesus. To be conformed in the image of the Lord Jesus Christ. Wow! Kapag tinignan mo mga kapatid, makita mo ang identity at pagiging distinct ng gawain ng Panginoon. At minsan, nakakalungkot isipin na hindi ito nakikita ng maraming mananampalataya. Sabi ko kanina sa ating sa ating fellowship, ang sakripisyo para sa church ay isang spiritual taboo. Spiritual taboo. Meaning to say, hindi mo na pwedeng banggitin yan. Huwag mong pag-uusapan ang sakripisyo. Bakit? Sapagkat pag pinag-usapan mo kaagad ang commitment ng isang Kristiyano sa church, aalis yan. Pag pinag-usapan mo ng isang miyembro ay dapat maging committed sa New Testament Church, dapat nagsasakripisyo siya para sa New Testament Church, aalis yan. Kaya mas mabuti na lang na wag pag-usapan. Unti-untiin mo lang. Maging subtle ka. Diba? Pero mga kapatid, ganun din ang bottom line. Darating din tayo doon. Hindi ko naman pwedeng sabihin na dahil may kakaunting mga batang mananampalataya, ay yung estado natin ay ibababa natin. At tayo ay papantay sa kanila. Mga kapatid, ganito yan. 15 years na tayo. Pag may naidagdag na bagong Kristiyano, ang utak niyan ay dapat utak 15 years na Kristiyano na siya. Bababa na parang ang utak natin ay year-old church tayo. Aabutin natin, yes. Are you with me? Aabutin natin yung bagong mananampalataya, pero aabutin natin siya at itataas natin dahil hindi pa nila alam tayo, ibababa. At sasabihin natin,
kami rin magiging katulad mo. No, ang gagawin natin, tutulungan natin sila na maitaas ang kanilang antas ng faithfulness sa ating Panginoon. Ganun yun. So, hindi natin sinasabi na maging handa tayo mga Kristiyano sa mga bagong mananampalataya. Pero tayo ang kung mananampalataya, mga kapatid, aabutin natin yan. Pero ang ilalagay nating pag-iisip dyan, 15 years na. Ganun din sa tatalon. 30 years old. Merong maturity. Ang discipleship natin ay merong elemento ng pagiging mature. Okay? Hindi yung parang tayo yung mga bata. So, it is the work that leads to the perfecting of the saints. It is the work that leads us to the work of the ministry. It is a work that opens an avenue or avenues para tayo ay magkaroon ng ginagawa para sa Panginoon. Kung ayaw mo, i-open ko pa rin yan. Kung sasabihin mo, ayoko pastor, open pa rin yan. Hanggat ikaw o hanggat ang mga members natin ay ma-realize na kailangan nilang maglingkod sa Panginoon. Ayun, wala na yan. Yung paglilingkod. Bakit? Kababasa natin ng mga libro. Tatitingin natin sa internet. Sabi ko nga sa inyo, kung yung mga librong lumalabas, sabihin nila, the Baptist Church is the true church of the Lord Jesus Christ, walang bibili ng libro nila. Parating ang presentation niyan ay universal, individual. Parating ang presentation niyan, you can serve the Lord anywhere. You can serve the Lord the way you want to serve Him. Parating ganun. At yun ang gusto ng mga tao. At palagay ko, dapat kailangan maging open tayo sa mga members natin. Bakit? Masyadong antindi ng discipleship ng liberal theology. Oh. Parang anong nangyari pa ngayon, ang church ang maglilimita sa iyo para maglingkod sa Panginoon. Ang church ang maglilimita sa iyo para, no. Malaki ang gawain kapag kasama mo ang church na naglilingkod. Amen? Kapag sama-sama tayong naglilingkod. Kahapon lang, imagine mo yan, 2,500 na pasyente. Sa tatalon, 2,500. O kaya ngayong iba sa atin, sinabi ko, sumama at maging counselor. Bakit? Sa isang counselor, 6. 6 ang kinakaunselan. Kulang talaga eh. Yung pharmacy, luwa, ang dila. Nung mga nag-dispense sa pharmacy. Alas 12 na. Alas 12 na, hindi pa rin nauubos ang mga tao. Ganun pa rin kakapal ang mga tao. Pero mga kapatid, magagawa ba yun ng isang tao lang? Hindi yun. And it is the work that glorifies God throughout all ages, world without end. A work that glorifies God.
Because the Bible says, unto Him be glory in the church. We can glorify God as individual Christians. Yes, I believe that. But as a church, we glorify God by fulfilling the Great Commission. If you are a member of the church, then let us glorify God by fulfilling the Great Commission. The Lord's work. What comprises the work of the Lord? How do we understand the work of the Lord? From this verse. Una, sabi natin, the work of the Lord is where beloved brethren should be. Why? Because the Bible says, therefore, my beloved brethren. The Apostle Paul calls certain people as his beloved or as beloved brethren. Not all people. Hindi yan in general na sinasabi niyang, oh, beloved brethren. No. Doon lang gawain ng Panginoon. Sapagkat totoo nga, mga kapatid, na makikita natin ang pagmamahalan ng magkakapatid sa eklesiya. At kung hindi mo nararanasan yan sa eklesiya, ay merong problema ang eklesiya. O meron kang problema. Kung hindi natin ginagawa at hindi natin namamanifest, sapagkat ang katotohanan niyan, dito sa ating church, nagmamanifest ang pag-ibig ng Panginoon. Are you with me? Wala nang ibang institusyon pa. Wala nang ibang institusyon pa na pwedeng mag-manifest ng pag-ibig ni Kristo kung hindi sa church. Wala na po. Unang-una yan sa church. Bakit? Siya ang nagtatag niyan eh. The church is His body. The church of the Lord Jesus Christ is solely identified with Christ. Ang pastor man ay Abante, ang pastor man ay Escala, ang pastor ay Jesalba, ang pastor ay kung ano, ang pastor man ay Cornelius. Listen, kahit sino pang pastor, the church is always identified with Christ. Amen? Why? Because that is His church. And when you speak of the body of Christ, when you speak ng pagkilos ng Panginoon, it is always, mga kapatid, you always speak of the love of God. But don't get me wrong. The love of God is always, okay, evaluated according to the Word of God. Huwag mong susukatin ang pag-ibig ng Panginoon o pag-ibig ng Diyos ayon sa iyong panukat. Huwag mong i-define ang pag-ibig ng Diyos ayon sa nararamdaman mo. Halimbawa, kung talaga may pag-ibig ng Diyos dito, bakit ganyan ang mga tao dito? Kung talaga may pag-ibig ng Diyos dito, bakit sinabi sa akin ni brother, Wag, hindi ganun. Ang pag-ibig ng Diyos, kung may pag-ibig ng Diyos dito, bakit ganyan si pastor? Nagagalit. Yan ba ang pag-ibig? Ano gusto niyo mangyari? Magulo na tayo dito. The Lord loves you. Magulo na tayo. Diba? Alam nyo, ang galit, may tamang object. Kapag ikaw galit at walang reason kung bakit ka galit, murder yan. Kung ikaw ay galit dahil inis ka lang, inis ka, naiinis ako sa taong yan, hilat siya ng mukha niyan. Naiinis ako kasi ang yabang eh. Baka ikaw ang mayabang. Naiinis ako. Ang dami nang ginawa sa akin. Kapatid, listen. Ang pag-ibig ay wino-work out. Tanungin mo sa mag-asawa. Tanungin mo sa mag-asawa, wino-work out ang pag-ibig. Bakit? Kahit yung mag-asawa na yan. Hindi pa perfect ang samahan yan.
Mag-asawa na yan, nag-a-adjust pa yan. Mag-asawa na yan, they are working it out para mabuo ang pamilya. Ganun yun eh. Eh tayo pa kaya? Mga kapatid, merong sinasabi si Paul na very specific.